I'm Mr. Patrick Mark Nonato and Miss Marcel Pamincao. We are HM1E and we are the hosts of Walwal Podcast Channel. A podcast about death penalty, and it takes 20 to 30 minutes long. Our mission is to foster a deeper understanding of the complexities surrounding the death penalty, encouraging listeners to critically engage with diverse perspectives and considerations. We chose Mr. Patrick and Miss Marcel as a participant for our podcast on the death penalty because of their unique perspective and expertise in relevant field. Their specific experience, knowledge, or insights will contribute to a well-rounded and informative discussion, enriching the conversation in this complex and controversial topic. The podcast episodes are about death penalty. It will take 20 minutes long and conducted through face-to-face interview at San Lorenzo Ruiz Elementary School. Thank you. Sir, ano po yung opinion niyo po about sa death penalty po? So, death penalty, isang yung process ng civilization para mabigyan ng hustisya or ma-justify yung or maparusahan yung ginagawa or nagawa ng mga tao all throughout our civilization kahit sa history. So, dati na siyang ginagawa. Ngayon lang medyo naging sensationalized dahil sa tinatawag nating human rights, di ba? So, kung tatanungin ako, sang-ayon o hindi, sang-ayon, syempre. Matik. Sir, follow-up question na po. Naniniwala po ba kayo na ang death penalty ay isang makatarungan na paraan para makamit ang hustisya? Kung titignan natin yung ginawang side ng pagdating sa human rights, hindi makatarungan. Kasi sabi nga nila, walang pwede, ang Diyos daw ang nagbigay ng buhay sa tao, ang Diyos din daw ang dapat alis ng buhay dun sa tao. But nandito na tayo sa sa community na hindi lahat iaasa sa taas. Yes. Merong mga times na yung tao na rin mismo ang gagawa ng hakbang para malinis yung komunidad. Okay? Yung problema lang dito kasi yung human rights talaga, yung mga human rights advocate ang humahad lang dun sa tinatawag ng death penalty. Pero ang sa akin kasi, hindi sila yung taong naggabyado. Madaling magsalita kapag wala ka dun sa sitwasyon. Pero kung ikaw yung nanay ng anak na ginahasa, nanay ng anak ng pinatay, adik, ganyan. Iba ang iyong iba yung iisipin pagdating sa bagay na yan. So, kung makatarungan, there are ways. Kaya nga merong tinatawag na humane way ng pag-execute dun sa mga taong hindi na talaga magbabago. Hindi naman lahat i-execute There are cases kung kailan dapat i-execute yung tao, yung gaya ng mga serial killers, serial rapists, serial diba? Arsonists, mga ganyan. Yan mga marami nang naperwisyo, maraming namatay. So hindi na applicable sa kanila yung salitang magbabago sila. Ang sa atin kasi ngayon dito sa sa Philippines, ang ginagawa lang makulong. Ikukulong habang buhay to feel remorse, diba? Magsisi sila. Baka sakali na nandun sila. Pero meron tayong mga psychopath talaga na wala Hindi nila mararamdaman yung mga ganong bagay. So kahit anong gawin, kulong mo habang buhay. Then, pag nakalaya, hindi rin, babalik din sila sa dati. Serial nga Diba? So yun yung way para matigil yon. Immune na sila. Hindi na part ng utak nila yung pagsisisi. Diba? Hindi na part ng utak nila yung pagsisisi. So, ano pang i-expect ng community sa kanila, ng bayan sa kanila, di ba? Kasi yung iba, sabihin natin nagkamali sila, nanaksak sila, ganyan. Tapos makakaramdam ka, automatic makakaramdam ka ng guilt sa ganung bagay. So, doon applicable yung ikukulong. Pero sa mga ganyang kaso na wala talaga, enjoy na nila yon. Yon dapat inaalis. Sayang kung ikukulong mo yon, papakainin mo pa yon. Lagi nila yung sinasabi, tax ng tao yan Diba? Pero meron pa rin silang karapatan. Kaya may humane way
Kaya sa atin, dati ang ginagamit, lethal injection. Dati Silya Electrica, pero na-prove na hindi okay sa ano. So, lethal injection na lang. Diba? Yung iba nga, firing squad eh. Yun. So, yun yung aking, yun ang aking point of view. Kung tatanungin kayo, sir, kung napatupad yung death penalty, kung mapapatupad yung death penalty, anong mas pabor po sila yung sa injection, sa electrica? Ganito kasi yan. Pag sinabi mo sa Silya Electrica, di ba, papaupuin ka dun sa Silya, strap ka, lagay, papadaanin yung voltage ng electricity sa katawan. Actually, may pa yan eh. 3 switch yan. 3 guard, hindi yung gaya nakikita sa movie na isa lang. Kasi yung isa doon, yun ang talagang tunay. Yun ang tunay na switch. Pag inangat mo, syempre ikaw, papatay ka ng tao eh. Magustuhan mo ba yun? Hindi mo maramdaman yung kahit ikaw yung verdugo kung tawagin, executioner. So, ang tendency kasi noon, hindi ka agad siya mamamatay. Makukuryente ka. Meron mga tao tinatamaan ng kidlat pero nabubuhay. So, mas gano'n kasi lakas ng kidlat yun eh. Idadaling sa masusunog ka, mabubuhay ka pa. So, another few minutes, uulitin. Pagdating sa lethal injection, ang gagawin naman, papatulugin ka. Bibigyan ka ng dose ng mga gamot. Una, papatulugin ka. Pag nakatulog ka na, papatigilin na yung heartbeat mo. That's the most humane way. Yun ang Sir, naniniwala ka po ba na ang death penalty ay epektibo sa pagpapanatili ng katarungan at pagpili sa Oh, may mga matatakot eh. May matatakot. Siyempre, ikaw ba naman? Actually, yung mga tao matatakot sa ganyan. Kumbaga, hindi lahat matatakot, pero maraming matatakot. Kasi kung kulong lang naman, pakakainin ka pa sa loob eh. Kampante ka pa eh. Pero ako sinabing, ako, child rapist. Kunya, child rapist. Sabihin, kulong ka habang buhay. Di kulong. Mabubugbog ka, buhay ka pa. Kakain ka pa. Diba? Kung wala kang pera, tapos ganun ka, magpapakulong ka na lang. Diba? Pero kung sabihin natin, yung kaso mo ay, death penalty, ba mag-iisip-isip ka na. Yun ang yun ang katotohanan din doon. Isa pa po, sir. Paano mo po sasagutin ang mga argumento na ang death penalty ay hindi nagpapatigil sa mga krimen? Pag naranasan nila na sila yung biktima, saka sila magsabi na hindi epektibo ang death penalty. Yun lang naman yan. Hanggat hindi nila naranasan. Meron pa nga sasabihan ka, according to Bible, ganun Bible, subukan mo yung kapatid niyan. Huwag naman sana ma-rape o sabihin mong biktima ng drug addict o serial murderer. Makita mo ang katawan nun, pira-piraso dyan sa labas. Sa kanila sasabihin. Pero hanggat wala kang nararanasan, huwag kang magsasalita. Yan. Yun lang naman yan eh. Ito, sir, last na po. Ano po ang posibleng mga epekto ng death penalty sa lipunan? Hindi totally mababawasan, pero maraming iiwas eh. Maraming iiwas. So, that's one way. Okay, that's one way. Pero hindi dapat abusuhin. Diba? Siguro yung iba, maraming umaayaw kasi kakapanood nilang Korean novela, yung Miracle in Cell Number 7, diba? There are times na ganun talaga nangyayari. Green Mile, yung mga ganyan, na wrongfully accused. Nakita mo, parang nagbabago na. Parang na-abuse. Pero case-to-case basis din kasi yan. Hindi gagamitin ng death penalty as a solution sa lahat kagad. Kumbaga, yung wala ng solusyon, saka lang siya gagamitin. Last option. Hindi Hindi yan yung sagot mismo. Okay? Sir, thank you so much po na share niyo po sa amin yung opinion, sir. Sobrang appreciate ko namin. Sige. Thank you so much po. Okay. And ma'am, tanong lang po namin kung ano po yung opinion niyo po about sa death penalty po. Ang opinion ko kasi sa death penalty tungkol ito sa rules sa batas na ini-implement ng government natin para dun sa mga taong lumalabag ng yung matindi talaga ang kanilang nagawa. Yung opinion ko kung ano yung death penalty. Against po ba kayo dun, ma'am? Or pabor po kayo dun sa death penalty po na Against po ako. Oh. Bakit po kayo naging against sa
death penalty po? Kasi pag Christian ka, ang pag Christian ka is masasabi natin pro-life talaga. Kasi ang para sa mga Kristiyano, ang buhay ay regalo kasi. Regalo yan, hindi galing kunino man kundi sa lumikha sa kanya. Kaya ang turo ng Bible, dahil regalo siya, walang sino man ang pwedeng magpataw ito sa kapwa niya. Although yung mga tao na nasa gobyerno natin, meron silang authority na gawin yun, pero para pamunuan yung mga tao na maging payapa, walang gulo. Pero when it comes to life, kung sino yung giver, yun lang. Pero mismo ang giver itself, ang creator, hindi naman niya layunin na pumatay. Kasi sabi nga niya, di ba, nung ginawa niya yung tao, ang layunin talaga niya is dumami kayo, mabuhay, masaya, yun talaga. Pero never sa plan niya na i-end ang life. Ang sabi nga doon sa Bible, mamuhay sila sa lupa magpakailanman. Kaya parang nakakalungkot kasi meron silang authority, pero against naman din sa turo sa faith natin. Kaya ganon. Isa pa po ma'am, naniniwala po ba kayo ng death penalty isang makatarong na parang para makamit ang hustisya? Para sa akin, hindi. Kasi, hindi naman binibigay sa atin, tao, yung rights na humusga sa kapwa natin tao. Kahit siguro nasa authority ka kasi batas lang sinusunod mo. Pero pagdating sa buhay, kasi pag death penalty, buhay ang kinuha mo eh. Kaya, parang kung ako tao, hindi ko karapatan yun. Kahit gaano man siguro kasakit o ginawa sa akin ng tao. Kasi turo din kasi sa Bible na kapag hindi na kayang gawin ng tao o hindi makamit ang hustisya, nandito tayo sa lupa, ang turo din kasi siya na lang. Sabi din ng Diyos, di ko lang maalala kung anong verse, hindi sa atin ang paghihiganti, hindi sa atin ang pagpapataw ng parusa sa kapwa na. So kung meron tayong mga ang iba may nagawa sa atin na hindi masyadong maganda, feeling natin deserve lang sa kanya na mamatay through death penalty, pero lagi nating isipin na yung taong yun ay naturally hindi naman siya masama. Meron lang mga puwersa sa paligid niya kaya nagawa niya yung evil thing na yon. Kaya hindi. Eto ma'am, naniniwala ka po ba ng death penalty ay epektibo sa pagpapanatili ng katarungan at pag-iwas sa kriminalidad? Pag-iwas sa kriminalidad, nasa tao eh. Kasi nasa tao, tsaka nasa taong gumagawa nun. Kasi di ba kung titingnan ninyo ang cases ng mga napatawa na ng death penalty noon, ay kung nasa matino silang pag-iisip, ay di naman talaga nila kayang gawin. At karamihan nagawa nila dahil influence sila sa drugs or merong ibang forces or merong silang psychological illness na nag-push sa kanila para gawin mo. Kumbaga po ma'am, meron yung isang community na hindi nagamit ng masamang gamot, pero yung nakapaligid sa kanya, pinaforce siya. Kaya yung mga ma'am, kumbaga yung mga nag-seller ng drugs, yun na lang yung ginagawa nilang pangkabuhayan kasi yun yung last choice nila. Kumbaga ganun po ba ma'am? Parang ganun. Kaya kumakalat po yung kriminalidad. Oo, parang ganun din. Eto ma'am, paano mo po sasagutin ang mga argumento na ang pagkakaroon ng death penalty ay isang paglabag sa karapatang pantao? Oo. Kasi by nature, we have the right to live. Lahat naman walang gusto namang mamatay. Kaya para sa akin, labag talaga yun. Eto ma'am, ano ang mga hamon at dilemang kaugnay ng pagpapatupad ng death penalty sa isang bansa? Mahirap sa isang bansa kagaya natin. Mas marami ang Kristiyano at ang malambot ang puso. Kultura natin talaga maawain. Kaya mahihirapan sila. Siguro nung nung nag-implement tayo ng death penalty, depende sa mga leaders natin. Pero ngayon, palaban ang mga tao sa kanilang human rights. Siguro maraming mag-a-against dahil
iba na rin po yung Oo, generation. hindi na katulad dati na okay sila sa mga ganyang punishment. Ano pong masasabi niyo dun sa dating napatatag ni Marcos about sa death penalty? Siguro applicable sa kanya yung time na yun, effective yun. Tapos yung mga siguro mga tao nun ay hindi pa kagaya ngayon na free talaga na mag-express ng kanilang opinion, kanilang saloobin. Hindi katulad ngayon. Paano ma'am, kunwari po, di ba po yung death penalty nga para po yun sa mga criminal talaga, yung mga malalang ginawa, yung mga may mga malalang ginawa sila. Paano po kunwari sa isang pamilya niyo po is nakaranas po ng, alam niyo po, kunwari po may na-rape, na-patay. Ano po yung may isip niyo po dun sa gumawa nun? Iisipin niyo po ba na death penalty po ba yung solution? Solusyon. Or dapat ano sa kanya? Paratang po sa kanya? Hindi naman sa pagiging hipokrita, no? Pero siguro kung pamilya ko ang nasa ganong sitwasyon na rape or gano'n, doon pa rin ako sa pagpapatawad. Kasi, although masakit, iiyak ka na maraming maraming tatakbo sa isip mo na masasama, pero doon ka pa rin sa pipiliin mong tama. Na kung nagawa niya yon, may mga forces talaga bakit niya nagawa yon. At siguro may reason kung bakit nangyari yon. Pero palawakin talaga yung pag-iisip na hanggang saan mo kayang magpatawad. Kasi gano'n naman talaga ang turo eh. Yung pagpapatawad at yung pagmamalasakit, pagmamahal mo sa kapwa. Kapag mahal mo yung kapwa mo, matatry mo siyang maintindihan, bakit niya magawa yun. At yung pag-ibig na yun, dahil galing tayo sa Diyos, meron din tayo ng pag-ibig. Kung hanggang saan natin kayang hiklatin para mapagtakpan yung kasalanan. Bali ma'am, kumakapit po kayo sa sinabi po ng Lord. Bali, doon po kayo kumakapit. Ma'am, naniniwala ka po ba na ang pagkakaroon ng death penalty ay nagtataguyod ng respeto at paggalang sa batas? Hindi yun masyado. Kasi kung paggalang lang sa batas, kung wala namang ibang mga forces na panlabas, wala namang sigurong gagawa ng ganun ka rumal-dumal na krimen. Kalimbawa po, di ba yung anong tawag doon, yung nagmamassacre, mga ganon, yung mga, nag-salvage, nag-rape, ng ganon. Siguro, try nila tingnan muna yung ibang dahilan bakit nagawa ng taong yun. At try nilang yun muna ang alisin nila. Halimbawa, kalimitan, influence sila sa drugs. Okay. Try muna nilang alisin yung drugs sa sistema ng tao kung may ganun pa rin bang cases na mangyayari. Kasi iba man parang hindi na nila alam yung ginagawa nila. Sobrang luto po ng utak. Meron silang mga kwentong ganon, yung mga nalululong. Nalulung Kaya sila nag-iiba sa yung ganon. pag-iisip po. Oo. Tapos minsan yung iba psychologically incompetent talaga na meron talagang something sa brain na di niya Isaltik ma-explain. niya yung Oo. Kasi wala din naman pong normal na tao na gagawa ng ganun, di ba po? Eto ma'am, siguro last na to kung aabot pa po. Ano ang iyong mga punto para o laban sa pagbabalik ng death penalty? If ever po na mabalik talaga yung death penalty, ano pong masasabi niyo? If ever mabalik talaga, kasi sila in person of authority, kahit ano bang sabi mo na ayoko ng death penalty, pero yung mga namumuno sa atin ay gusto. So ang ano ko doon, ang magagawa ko na lang doon is respeto pa rin. Kasi sila yung nasa authority, nandun pa rin yung pagrespeto sa kanila. Tapos sa sarili ko, sisikapin ko na rin na hindi ako magiging violators para kasi pag okay naman ako, hindi ako apektado sa ganong penalty na ibigay ng government. Kasi wala rin naman po tayo magagawa kasi sila po yung nakataas sa atin eh. Respeto pa rin para sa kanila. Ma'am, ito po, last na tanong na lang po ito. Ano po ang iyong pananaw sa pagkakaroon ng death penalty para sa mga krimeng hindi kumitil ng buhay tulad ng korupsyon o illegal na droga? Ay, ganon. Minsan kasi ang hustisya di natin makakamit dito. Kasi wala. Yung hustisya po kasi sa Pilipinas, pera-pera eh. Hindi natin walang hustisya. Kumbaga, maraming pagkakataon na walang hustisya. Lalo na kung magaling sila, di ba? Mga politicians, magagaling sila, maayos nila, mapalabas nila na wala talagang ginawang mali. Kaya na lang, sariling konsensya na lang. Kung ano man yung nagawa nilang
kasamaan, o like corruption or ano, sila na magdadala nun. At kung anumang masamang nagawa nila, sila na rin mananagot. Tsaka kung sakali pong ma-prove ng otoridad or nakataas na isang corrupt yung isang tao, mas maganda po patalsikin na lang ngayon. Oo, mga okay Kaysa na lumaganap pa yung corruption, dumami pa silang mga... salit-salita lang ata sila. Sa panahon kasi ngayon, ma'am, parang di mo na alam kung sino yung pagkakatiwalaan mo Kasi no? art yan eh, art of cheating. Iba-ibang paraan. Basta nakakalusot, okay. Hindi huli. Naging family dynasty na rin yung government. Ayun, ma'am. Doon na po nagtatapos yung questions po namin sa iyo. Sobrang thank you po at binigyan niyo po kami ng oras para ma-interview po namin Thank you kayo po, and ma'am, sa maalam po yun. cooperation. Ay, salamat. Thank you Sana so much nakatulong. po. Apo, thank you so much po.